Eliza POV. Pagkapasok namin sa kondo niya, kaagad niya kong niyakap. This is the second time I entered his condo. First is noong unang araw na mag-asawa na kami, dito niya ako dinala at tinulugan lang ako. I miss you, malambing niyang sabi. He hugged me so tight from back. Dinala niya ako para lang dyan. Sinabi ko nang may klase ako, tapos dinala niya ako dito. Rad, dinala mo ba ako rito para sabihin mo yan? Malamig kong sabi. Inalis ko yung kamay niya na nakayakap sa akin, at naglakad ako papunta sa pinto, gusto ko nang umalis. Yun lang naman pala ang sasabihin niya. Ipinihit ko yung doorknob para makaalis na ako dito. Bakit ayaw bumukas? Ang tigas. Parang nakalak. Pero hindi niya naman to nilock kusa itong sumara kanina. Rad, buksan mo itong pinto. Sambit ko habang pilit na binubuksan ang pintuan. Ano ba? Makisama ka naman, bumukas ka. Pagkakausap ko sa pinto, at pilit pa ring binubuksan. Humarap ako sa kanya, nakatayo lang siya, ay hindi nakasandal pala sa pader, habang pinapanood ako. Ano ba kasing problema niya? Mas mabuti na yung hindi kami nag-uusap at nagkikita, wala akong inaalala. Rad, buksan mo, sabi. Mang iyak-iyak kong sabi. Ginagawa ko na lahat, hindi pa rin bumubukas. Anong klaseng pinto bata? Anong lock meron to? Hindi ko rin naman nakitang gumamit siya ng card key. Paano kung ayaw ko? He smirked. He walked towards the sofa, prente siyang naupo. Radley, isa, bubuksan mo ito o bubuksan mo? O, aniya at nag-form rin ng O ang labi niya. Ngumisi siya at binuksan ang TV. Dalawa, tiningnan ko siya ng masama. Parang wala siyang narinig. Patuloy lang sa paglipat ng channel. Ano bang gusto niya? Dinala niya ko rito tapos ganito lang kami. Tatlo, pagpapatuloy ko at nag-cross arm ako, habang nakatingin ng masama sa kanya. Tumayo siya at hinarap ako, pinatay niya ang TV at binato sa couch ang remote. Finish counting. My turn, baby ko. In count of 3 when you didn't tell me you miss me. I gonna kiss you, he said in a seriously. Ano tabilangan? May karapatan pa siyang takutin ako. Nakakainis, kailan ko pa siya na-miss? Mas mabuti na ngang hindi kami nagkikita, para walang nangungulit sa akin. 1. He start counting. Samandal ako sa nakasarang pinto na ayaw magpabukas. Tumingin ako sa kanya, at tinaasan ko siya ng isang kilay. Nanlaki ang mata ko nang maghubad siya ng damit, at isinampay sa kanang balikat niya. Napalunok ako sa nakita ko, gosh. Oh my pandesal. Yummy. God. He's so hot. Teka, anong ginagawa niya? No. Kahit na asawa ko siya, kahit na hot siya, kahit may pandesal ibibigay at ibibigay ko sa kanya ang sarili ko. What? No. I mean is never kung ibibigay ang sarili ko sa kanya. Manigas siya. Ano ba? Put your shirt on. Nauutol kong sabi, at tumalikod sa kanya, kaya kaharap ko na naman ang nakakainis na pinto. I'm preparing Eliza, he said, and I heard him smirk. What? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Hindi pa rin ako humaharap sa kanya. He's preparing for what? I'm not joking, Eliza. I'm serious. Aniya at napairap ako na parabang nasa harap ko ang inirapan ko. Hoy Radley, tigil-tigilan mo ako. Pag-alit kong sabi. 2. Pagpapatuloy niya kaya napaharap ako sa kanya. Nanlaki ang mata ko nang makita ko siyang inu-unbelt and unbuttoning his pants. Mas lalo pang nanlaki ang mata ko, nang ibaba niya ang pantalon niya, itinapon niya iyon sa sofa. Napalunok ako sa nakikita ko sa ginagawa niya. What? Didn't Miss Ellie? Tanong niya at tumingin sa akin. Titig na titig lang ako sa kanya. Ano kayang itsura niyan? Ano ka ba, Eliza, ang pervert mo? Erase. Bakit naman kita mamimiss? Nauutol kong sabi at napalunok ako. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya, baka ano pang isipin niya, na pinagnanasaan ko siya. Never. Ang pangit niya. Naglakad siya papalapit sa akin. Nakakaisang hakbang pa lang ako paatras, nang maramdaman ko nang nakasandal ako sa pinto. Seryosong seryoso ang mukha niya. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya, nakaano kaya siya, take note boxer lang ang tumatakip sa katawan niya. Nakabandera sa harapan ko ang napakagandang tanawin, God. Gagawin niya ba talaga? Oh my Eliza, mag-isip ka.
Ipagpapalit mo ba isang, I miss you, ang ano mo? Of course not. I won't let him touch me. Own me. I cuts him off. Fine. I miss you. Napipilitin kong ani. Pero totoo naman na namiss ko siya, ayaw ko lang ipahalata. He chuckled and walked towards me, and he moved closer to me. Sobrang lapit as in idinikit niya ang katawan niya sa akin, at nakaramdam ako ng kakaibang kaba na nagmumula sa katawan niya. Did he just fooling around with me? Nagsitayuan ang balahibo ko nang maramdaman ko ang mainit niyang hinangga sa may leeg ko. Gusto ko siyang itulak pero hindi ko magawa, para akong nauupos na kandila, naninigas ako sa kinatatayuan ko. I miss you more baby ko. He whispered tenderly to me. Baliw ba siya? Pinapasabi niya yun tapos sasagutin niya. Ano to lokohan? Pinaglalaroan niya ba ako? Pinagtitripan mo ba ako Radley wala akong time makipaglokohan sa'yo, kaya kung pwede buksan mo na tong pinto at aalis na ako. May klase pa ako, marami pa akong gagawin please. Matapang kong sabi, pero sa huli bumigay rin ako, hindi ko na kayang magtapang-tapangan gusto ko nang umalis. Tumingin siya sa mukha, at pinakatitingnan ako, naramdaman ko rin ang kamay niya, nahiinawi ang buhok ko na nakakatakip sa buhok ko. Hinahaplos niya ang pisngi ko, gamit ang thumb niya na may kakaibang kiliti na hatid sakin. No, you're not going home, you're staying here the whole tonight with me. Idinikit niya ang noo niya sa noo ko. Hindi ko siya tiningnan na kayuko lang ako, ang lakas ng tibok ng puso ko, parang lalabas na dito sa dibdib ko. Umiling-iling ako bago nagsalita. No, ayoko, baka kung anong gawin mo sa akin. Nahinto ako sa pagsasalita, at pinanatili kong nakatingin sa ibaba. Napakagatlabi ako bago ipinagpatuloy ang pagsasalita ko. We're not okay. Hindi tayo magkaayos, galit ka sa akin hindi ba? Naiinis rin ako sa'yo, alam mo ba yon? Sabi ko at nagangat ako ng tingin sa kanya. Let's talk then. I take a bath first. Wait me here. Don't force the door, you're just wasting your strength, aniya at hinalikan ako sa noo. Kinuha niya yung pants niya sa sofa at naglakad paakyat sa kwarto niya, pero bago pa siya tuluyang makaakyat nilingon niya ulit ako. I don't have food in fridge, you can cook if you can. But I suggest just take order, feel at home bib ko. He winked at me before he continued walking. Pagkatapos niya akong baliwalain ng ilang araw, tapos ngayon ganito siya sakin. Namiss niya raw ako. Wow! Kikiligin na ba ako? Akala ko gagawin niya talaga ang banta niya. Kanina pa ako paikot-ikot rito sa loob ng sala, pero hindi pa rin siya lumalabas ng kwarto. Hindi ko naman siya sinunod na mag-order ako ng food. Bahala siya basta ako ayaw ko. Umakyat ako, pupuntahan ko siya sa kwarto niya, ang tagal niya kasi, ano na kasing pinaggagawa niya. Ayaw kong magtagal rito sa kondo niya, hindi ako komportable. I want to go home now, nasaan na ba kasi siya? Kumatok ako ng 3 beses sa pinto, pero hindi bumukas ang pinto, wala ring sagot. Ayaw mo talaga akong kausapin Binuksan ko yung pinto, ako ba talaga iniinis ng lalaking yun? Nanlaki ang mata ko dahil sa nakita ko. I screamed and automatically closed the door. My God! Bakit ba kasi naisipan kong buksan ang pinto? I saw him standing in front of the mirror, he's just wearing a towel in his lower part, basa pa ang buhok niya, then may mga tubig pa na umaagos sa katawan niya. Bakit ba hindi ka nag-iisip, yan tuloy kung ano-anong nakikita mo? Hot! Arg, stop that Eliza! Bumukas yung pinto at nakita ko siya nakaayos na, buti naman at nakabihis na siya. Hey! Why are you screaming? He asked. So hindi niya ako napansin. Buti naman. Bakit nga ba ako sumisigaw? I gulp. May ipis. Ipis. Bakit kasi may ipis dito? Palusot ko. What? Cockroach. Ellie, you're not good at lying, don't be shy. Admit it that you saw me hot, didn't you? Mapang-akit niyang sabi. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa balikat, at ibinalik ang tingin sa akin. Wanna love with me bib ko? Mapang-akit niyang tanong. Ano, bib ko? Like dua. Ang badoy. Wait, teka, anong sabi niya? Love? No way.
Kinilabutan ako sa sinabi niya, dahilan para itulak ko siya palayo sa akin. Dream high Mr. Manalo, inirapan ko siya at bumaba na ako. Naramdaman kong nakasunod lang siya sa akin. Radley, sabihin mo na ang sasabihin mo, kasi gusto ko nang umuwi, malamig kong ani at humarap sa kanya. You want juice, coffee, milk, or me? Alok niya sa akin at inirapan ko siya. Ngayon niya pa ko aalukan yan kanina pa ko rito. Kalokohan niya. Sabi ko, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Huwag mong ibahin ang usapan, sabi ko at nagkagat labi ako. Ellie, tawag niya sa akin pero hindi ko siya kinibo, hindi ko rin siya tiningnan. I can feel the tense between us. I'm sorry, he added. Napaangat ako ng tingin sa kanya, at ngumiti ng mapakla. Dahil naalala ko ang mga ginawa niya sa akin this past few days. Sorry. Para saan? Para sa pag-iwan mo sa akin noong isang gabi, noong nandoon si Leven. Para sa hindi mo pagpansin sa akin. Para sa pagtrata na parang hindi mo ako kilala. Para sa pagbaliwala mo sa akin these past few days. Sorry because you chose Bianca over me, ha? Tell me your sorry is for what? Ani ko kasabay ng luhang kumawala sa mata ko. Itinaas niya ang kamay niya para panasan ang mga luha ko, pero bago niya pamahawakan ang pisngi ko, I immediately wipes my own tears. I'm sorry for all I have done to you. I'm sorry for being bad. Sorry for making you jealous using Bianca, but I want you to know that I didn't choose her over you. I cuts him off. Talaga lang kailan pa ako nagseselos? Paano mo nasasabi yan Ang kapal ng mukha. Hindi mo siya pinipili, bakit kung makapayapos siya sa'yo halos ayaw ka na niyang bitawan? Kung makapaghalikan kayo parang nasa hotel lang kayo, Radley, wag mong sabihin na hindi mo sinasadya ang mga yon, kasi harap-harapan mong ginagawa yun sa akin, alam mong nandoon ako pero ano? You keep on flirting with her, kaya nga hindi mo ko napapansin, diba? Kahit na hinahabol-habol kita. Am I still your wife, Mr. Manalo? Mahaba kong sabi na halos maputol na ang hininga ko, dahil sa kasabay ang pag-iyak ko. Umupo ako sa sofa, nakatikip sa mukha ko ang dalawa kong kamay, hindi ko mapigilan ang luha ko, para bang may sariling isip na lumabas sila sa mata ko. Pakiramdam ko parang sasabog na ang puso ko sa sakit. Kinalimutan ko na pero bumalik lahat yung naramdaman ko ng mga araw na yon. Ellie, let me explain. I look up at him, nakatingin siya sa akin. Our eyes met. Hindi may pinta ang mukha niya, walang emosyon, parang tinatago niya sa akin ang nararamdaman niya. Hindi ko mabasa ang nasa isip niya. No, I don't wanna hear your explanation, it's all just a lie. Pakibuksan na lang yung pinto. I wanted to go home. Mahinahon kong sabi at dinampot ko na ang bag ko, na inilagay ko kanina sa couch. Paniguradong wala na akong klase na maabutan sa tinagal ko ba naman dito sa kondo niya. Ellie, stay. Listen, can you? Hinawakan niya ako sa siko at pinaharap sa kanya. Bakit pinakinggan mo ba ako? I keep on chasing you because I need to apologize, even I don't know what is for. I said coldly. Asawa lang naman kita sa papel kung umasta ka naman parang mag-asawa tayo. Para akong sinampal sa sinabi niya. Well, I'm not you, so I'll listen. My voice broke. Nasaktan ako sa sinabi niya, bakit nga ba ako ganito? Pinahid ko ang mga luha ko, umupo ulit ako sa kinauupuan ko kanina, at tiningnan siya, umupo siya sa kaharap kong couch and he clear throat. He looked at me seriously. I lived that night, because I'm annoyed. I don't want you to show what I might did to that man. I avoid it even if I want to broke his face. Galit niyang sambit at tumingin sa akin ng derecho. I am not a fool, Ellie. I know that guy like you. He added. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo? Radley, wala siyang sinasabing ganon, ikaw lang ang nag-iisip niyan. Napahawak ako sa noo ko at umiiling-iling. Kahit sabihin mo pang classmate mo yon, meron bang classmate na bibisitahin ka ng 10 oras ng gabi, kahit pa sabihin mong may group project kayo, that is not a right time for that, Ellie. Alangan naman gumawa kayo ng project magsisimula ng 10 oras ng gabi, matatapos ng madaling araw ang project. Tapos sa akin nyo ipapacheck.
I cuts him off by slapping him. Galit ang mukha na hinarap ako, at tinitigan para akong sinasaktan sa tingin. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Hindi ko nga ibinibigay sa'yo sa iba pa kaya. Mag-isip ka nga, umiiyak kong sabi, can't imagine na ganyan ang tingin niya sa akin. Kakasabi mo pa lang, sa papel lang tayo mag-asawa, ano yang inaasta mo? Ibinalik ko ang salitang binitawan niya. I want to talk you after one day. Pero makikita kong magkasabay kayong lumabas ng sasakyan niya, how nice. Ang saya Ellie, sobra. Every lunch and break time siya ang kasama mo, anong gusto mong isipin ko? Ayos lang. Classmate niya lang yan. Hindi ako nagpapaloko, mabuti pang ako ang mangloko. Iniiwasan kita dahil ayaw kong may masabi akong hindi maganda, may magawang hindi mo magugustuhan. I hate that man. I don't wanna see that guy with you. Nakita kong gumalaw ang panga niya, at matalim ang mata na nakatingin sa akin, umiyak lang ako. Wala kaming ginagawang masama, Radley sinabi niya lang ako, pagpapaliwanag ko. Sinabay, tuwing uwian hinahatid ka niya Sinabay ka uli, he sarcastic said, Radley makinig ka. Kinaumagahan ng araw na yon. Maaga akong gumising, maagang pumasok alam mo kung bakit. Kasi gusto kong mag-sorry, kahit wala akong nagawang mali. I paused and I sat down in the sofa. Naglakad ako papunta sa school, dumber it's so sa building mo, wala ka doon bumalik ako sa car park para makita ka, tiniis ko yung ngalay ng paa ko, hindi ako sanay na maglakad ng sobrang layo, pero pinilit ko makausap ka lang pero Nakatingin ako sa mata niya hindi tumitigil ang luha ko. Nakita nga kita pinansin mo ba? Di ba hindi? Sa ginawa mong yun dun ko lang naramdaman ang sobrang sakit ng paa ko. Nakita kita sa tapat ng room, I called you but you just look at me blankly. Noong uwian na nadaanan ako ni Livon sinabay niya ko. Ikaw, kahit araw-araw mo kong nadadaanan, ni isang beses hindi mo ko hinintuan na ihatid pa uwi. I sobs. Palagi mong kasabay si Bianca, okay lang. Wala akong pakialam. Mas nagmumuka pa siya yung asawa mo kaysa sa akin. It's okay. I don't mind cause I know you're avoiding me. Then now, why did you bring me here? To force me ha? Is that what you want ha? Hindi ko na mapigil ang napahagulhol. Nasasaktan ako dahil masakit ang ginagawa niya. Lumapit siya sa akin at umuklo, para magkapantay kami. Nakaluhod yung isa niyang paa, yung isa nakabend lang parang style na nag-pop propose. He wipes my tears using his thumb. Tinabig ko ang kamay niya, at ako na mismo ang pamunas ng pisngi ko na puno ng luha, pero hinuli niya ang kamay ko, at tinuyo niya ang pisngi ko. Hindi niya pinakawalan ang kamay ko, at masuyo niya itong pinisil. I'm sorry, he whispered, sakto lang na marinig ko at hinalikan niya ang palad ko. Binabawi ko na ang kamay ko, pero hindi niya pinakawalan, instead he hugged me. I didn't hug him back, I just rest my head on his shoulder, and I cried aloud. Naiinis ako, galit ako sa kanya, pero isa lang ang nararamdaman ko ngayon, I miss him. The way he teased me. I don't wanna see that Ramos driving you home, again, aniya at mas niyakap ako. Stop crying, pagpapatahan niya sa akin. Hindi ako sumagot at patuloy lang sa pag-iyak. Radley POV. It's all my fault. I always avoiding her. I don't want to see her crying but I always made her cry. Ellie. I called her. No response. Ellie. I called her again. No response. She's crying at my shoulder, but now I can't hear her sobs anymore. That's why I look at her face, I slowly moved to look at her face. She slept. Kaya naman pala hindi ko na naririnig ang iyak niya, dahil nakatulog na siya. She need to rest. I carry her to my room, and I slowly deposit her in my bed. I cover her body, cause her clothes are too short. I sat down beside her. I was gazed to her beautiful face. Her eyes was swollen. Because of me, that's why she cried. I can't imagine this will gonna happen to us. I don't know why I'm so guilty, very concerned to her. I don't understand myself, all I know this is not me. I can't forgive myself, if she leave me.
I don't let anyone steal her from me. No way. I don't blame myself before but to her. I blamed myself not just once. I'll do everything just to make it up to her, it's a promise. I won't let that guy touch her, no way. Kahit kailan hindi ko pinangarap na makilala niya ang asawa ko. Sa dami ba naman ng kakaibiganin sa school, ang asawa ko pa talaga. Nanadya ba siya? I caressing her cheek and I gave her a kiss on her forehead. Rest well, baby. I whisper and I kiss her in cheek. I stood up and I took my phone on the center table, and I dialed Rex's number. Hey bud, where are you? Bungad niya. I'm here at my condo, bring me a food here good for two. I said in a bossy way. What? Just cook for yourself. I'm busy, what the? Ako ba masusunod o ikaw? Make it fast, before my wife awake. I said and I look at my wife sleeping peacefully in my bed. Kasama mo dyan si Ellie. Halata sa boses niya ang pagkagulat. Are you deaf or what? I said bring a food good for two, before my wife awake, hurry up. I said and I end the call. Napahilot na lang ako sa sentido ko, ang sakit sa ulo ng makong na to. Inilagay ko sa bulsa ko ang phone ko, at bumalik ako sa tabi ni Ellie. I stared again on her angelic, innocent face. She's so pretty. I like those beautiful eyes staring at me, her cute nose and also her perfect lips I want to taste. Temptations leave me alone. Baka ano pa magawa ko sa kanya pag nagtagal ako dito. How's feel seeing your wife laying on your bed Rad? What I am thinking of. It's make myself burning sensation. I kiss her forehead and I immediately leave my room. Baka kung ano pang magawa ko sa kanya I'm a man. It's hard for me seeing her like that, it's making me hot. I sat down on the sofa waiting to my deaf cousin, Rex. Habang naghihintay kay Rex, di ko maiwasang hindi mag-isip ng dapat kong gawin. I need to do something special for her. What if I ask her for a date? Bring her to a place she'll like. I don't know if she gonna take it. I need to think about something, this time I'll give her all of my time. I will make it up to you, bib ko. I whispered in the air and I smirked.